Mga ka-vloggers, welcome po sa akin channel. Sana'y magustuhan po ninyo yung video na ito. Paki-like, share, and subscribe na lang po mga ka-vloggers. Eto na naman po ang aking pinakabagong vlog. Hello mga ka-vloggers! Welcome po sa aking channel, ang Ferdy's Vlog. So mga ka-vloggers, ito po yung pangalawa na sinasabi ko sa inyong sunod-sunod ang mga tutorial vlogs tungkol sa car aircon na gagawin ko mga ka-vloggers ha. So panoorin po ulit ninyo sana to at tulungan ninyo ako magbasa mga ka-vloggers. So ito po ay isang message sa YouTube, no, ng isa nating ka-vlogger. Dito siya nag-message sa video natin na Mitsubishi Adventure. Ginawa kong super cool, yung ginawa kong adventure noon na pinalamig natin, no. So si Sir, basahin ko na po Sir Pasky TV. Naka-vlogger din si Sir So, tulungan niyo po akong magbasa ulit mga ka-vloggers ng message ni Sir. Ito na po. Idol, pwede ba maglagay ng on-off valve? Magay parang shut-off valve. Para sa rear AC ng L300 Euro 4. Siguro yung FB. No, na madalas nasa harapan lang ang sumasakay. Gusto ko kasi i-off yung likod pag hindi ko kailangan. Salamat. Yun. So, ang gusto kasi ni Sir, dahil nga mga FB, mga kulay puti, no, na L300, madalas nasa harapan lang, pan-deliver, madalas walang sakay yung likod. So, ang ano niya, siyempre, pagka kasi naka-off yung likod, malamig na malamig yung harapan. Ang mga aircon ng L3, kadalasan, tuloy-tuloy ang takbo ng refrigerant. No? Depende, baka pinamounting lang niya to sa kung saan, na hindi na nilagyan ng mga shut-off bulb. So, gusto niyang kapitan ng shut-off bulb na permanente. Permanenteng nakapatay yung likod kung bibiyahe siyang mula Manila to Baguio o kahit saan pa man, patay yung sa likod. Permanenteng sarado. So, gusto niya harapan lang gagana. So, sinagot ko po yun mga ka-vloggers. Pwede ba yun? Ito, sagot ko. Panoorin po ninyo at basahin mga ka-vloggers. Ito po ang sagot natin. Kapag po kasi kinargahan ang dual AC, yan, pakibasa po ninyo sakto ang karga para sa dalawang system. Ibig sabihin, pag kinargahan yan, dalawa evaporator, dalawa condenser, maraming laman yan. Kadalasan umaabot ng mga 1 kilo. Yan ang karga yan. Vloggers, no? Dahil hindi siya lalamig kapag kulang. So, totoo yun. Kapag kinarga mo kalahati, hindi lalamig dalawa yung system So, kakarga mo talaga ng 1 kilo para sapat para lumamig yung dalawa. Sabayan ng lamig. Ngayon, kung patayin po ninyo ang rear, yun i-off niya, lalagyan ng shut-off valve, kapag walang tao, masosobran ang refrigerant na magsisirculate sa harapan. Ayan, sayin po ninyo. So, liliwanagin ko lang, pagka pinutol ninyo yung linya or nilagyan yung shut-off valve, hindi man permanente putol. Pag in-on niya yung aircon, gusto niya gagana ulit yung likod, may lamig ulit. Pero gusto niya, isa-shut off yun habang walang tao para nasa harapan lang lahat. So, ang sabi ko, hindi pwede kasi kapag kinargahan ng dual aircon, para yung sa dalawang condenser, dalawang evaporator, kumbaga, para lumamig. Pag kulang ang nilagay mo, hindi lalamig. Ngayon, kung patayin po ninyo rear AC, kung kapag walang tao, masosobra ng refrigerant na magsisirculate sa harapan. Kaya na, kadalasan pumuputok ang hose na high pressure, yung maliit,
3.8 o 5.60 na hose galing sa receiver dryer, ha, bago dumaan sa shut-off valve, mas mainam po maglagay kayo ng shut-off valve at thermostat sa likod. So, para hindi permanente off lang ang likod. So, ayan. Diretsuhin mo natin ito, mga ka-vloggers. Tapusin natin, ha. Makakatulong pa yun para mabilis mag-off ang compressor. Huwag nyo rin papatayin ng permanente ang rear AC kapag walang tao sa likod. Kahit number 1 lang ang blower, paganahin nyo po. Okay, tapos na po yan. So, ito. Liwanagin natin. Sinabi ko kay sir. Ganito kasi, kapag pinutol ninyo, sinat-off valve ba, nilagyan yung shut-off valve, no? Lalamig talaga ng todo yung harapan kasi nga, pandalawang linya ang karga, tapos pinutol mo yung likod. Papasok ngayon dun sana, yung refrigerant dun sa kadalasan, 5.16 na hose, papasok doon, kaso pinutol niyo yung pagpasok sa evaporator, no? Galing na ng condenser, galing ng receiver dryer yan. Packet sana sa expansion valve sa evaporator, nilagyan ng shut-off valve. Putol ang linya. So, natrap. Hindi makapasok, mga ka-vloggers, hindi makatago sa kabila dahil sinarado. Para nga, wag daw gumana muna yung likod, harapan lang. Okay yun, lalumig talaga yung harapan. Ang problema nga lang, mga ka-vloggers, napupuwersa po yung linya na yon, yung hose na yon, yung liquid line na yon, high pressure yun eh. Liquid nang dumadaan doon. So, puwersado siya. Kadalasan, pumuputok yung hose doon, napupuwersa. So, ano maganda sinabi ko? Kabitan ng thermostat yung evaporator sa likod. Maglagay ng linya para sa thermostat doon. Once nag-on kayo, magkakaroon ng power yung thermostat na yon. Nakasuksok sa lumalamig, yung bugahan niya. Ando sa harapan. Kabit nyo, ipasok niyo sa evaporator yung kanyang sensor, yung parang alambre. May dalawang wire, isang wire, ikabit nyo sa linya ng blower. Pwede ninyong iyan yan kasi may switch po yun, mga ka-vloggers, no? Ang mga aircon sa likod. Merong isang linya yon na para sa compressor, ha? So, ikabit ninyo doon yung switch ng blower, ha? Hindi sa blower. Kamali kayo. Sa switch mismo. Meron kasing isang bakante doon na magkakaroon ng complete power. Kasi pag sa blower nyo nilagay, galing resistor yon. Hihina yung amperahe nun. Hindi maganda rin. Hihina yung papuntang shut-off valve nyo. So, doon sa switch, maglagay kayo ng wire doon, papunta thermostat. Yung isang wire naman, papunta na po ng shut-off valve. So, once nalamigan po, nalamigan itong inyong thermostat, mapuputol ang kuryente doon, mawawala ng kuryente yung shut-off valve. So, pag nawala ng kuryente yung shut-off valve, mamamatay po ang flow temporarily, yung liquid line. Pag namatay sandali yon, lalamig naman ng todo yung harapan para mag-off kagad ng compressor. Tindihan niyo? Hindi permanenteng naka-off na lang yun habang bibiyahe kayo mula kung saan pang lupalop, kahit 300, 500 kilometers. Naka-off yung likod, masama. Lagyan na lang ng thermostat yung likod na dapat kahit walang sakay yung likuran, walang sakay, kargamento lang o ano pa man, walang laman o ano, kailangan kahit number 1 lang po yung blower yung on nyo. Inuulit ko, mahalaga po na laging gumagana yung likuran. Magyeyelo po yun eh. Pag nagyelo po yung evaporator doon, minsan nagkaklag din po ang flow ng refrigerant dyan. So, i-on nyo kahit number 1 lang, kahit walang tao sa likod. Huwag nyo totally i-zero o i-off yung likod. Inuulit ko, kahit sa anong sasakyan yan, mga ka-vloggers, hindi lang sa L3 kahit Montero, Fortuner, Crosswind, Adventure, kahit ano, na dual aircon, kahit walang tao sa likod, buksan ninyo, mga ka-vloggers, dahil mag-high pressure, pati harapan madadamay. Yun nga yung nangyari dito sa kapitbahay ko, kung nabanggit ko sa isang vlog. Montero, dahil nasa harapan lang silang mag-asawa, so in-off nila yung likod. So anong nangyari?
Tinawagan ako nung kapitbahay natin dyan, tinignan ko, hindi daw nila binubuksan yung likod. So, sabi ko, lagi nyo pong bubuksan dahil nag-high pressure yung Montero, isa condenser, ang karga para sa dalawa, nag-high pressure. Ngayon, maganda na aircon nila. Sa Montero yun mga ka-vloggers, kung ano sabihan ko. Napakahalaga na kahit number 1 lang, kahit wala sa kayong likod. Kasi, lalo sa mga ganyan, Montero, Fortuner, sa mga SUV, walang harang yun. Makakatulong yung paggana ng lamig sa likod para mabilis lumamig din yung harapan. Yun. Okay yun. So ngayon, sa L3 tayo, balik tayo. Lagyan ninyo ng shut-off valve, no? Lagyan ng thermostat, papuntang shut-off valve. Na pag nalamig ang thermostat, dahil kahit walang sakay lumalamig ng todo yun, dahil may hangin, papatayin niya yung thermostat, disconnected yung linya, mawawala ng kuryente yung shut-off valve. So, hihinto sandali. Hindi permanente temporarily lang, nahihinto ang flow ng liquid line, lalamig yung harapan at papatay ng compressor. Mabilis mag-automatic ang compressor noon, basta may ganun. Tapos, maya-maya, mag-on ang compressor, on na rin itong likod. Gagana na ulit pati thermostat doon dahil uminit lang ng konti. Pati yung shut-off valve, open ulit yun. Same process. Pag namatay na naman, mas maganda na medyo babaan ninyo yung setting dito sa likod para mabilis mag-automatic. Kumbaga, mabilis mag-disconnect yung thermostat, mabilis niyang papatayin to shut-off valve at lalamig ng todo yung harapan, mag-automatic naman ang thermostat do sa harapan. Naintindihan po ninyo mga ka-vloggers. Inuulit ko, kahit walang sakay ang SUV nyo, o yung ganyang mga L3 o kahit ano pa, walang sakay sa likod, driver lang yung nandun, pabubuksan po ninyo kahit number 1 lang ang aircon doon, mga ka-vloggers. Napakahalaga po nun. Kundi hirap po, mag-high pressure yung harapan dahil lahat ng refrigerant nando sa harapan, kadalasan hindi siya mag-automatic agad. Napakadalang ng mga mabilis mag-automatic na ganun. Paano mag-automatic? Yung init doon sa likod, hihigupin pa niya yun. Hirap na hirap siyang higupin yung palamigin yung buong paligid. Patay yung likod mas malaki yung likod, harapan kakaunti lang. Yung likod ang haba-haba. Inop nyo. Di hirap, mas hirap ang aircon nyo. Nakatipid kayo sa diesel? Hindi rin Hindi nga mag-automatic. Mas malakas kayo sa diesel. Konting kuryente lang, mas lalamig na po yung mga ka-vloggers. Konting kain lang sa kuryente. So, naintindihan po ninyo mga ka-vloggers. Sana yung nagkaintindihan na naman tayo sa pangalawang magkasunod na to. Ano pa po ba ang sasabihin ko mga ka-vloggers? Eto na naman po ang pinakabagong edisyon ng aking vlog. Paalam po mga ka-vloggers.